At hindi yun alam ng boyfriend ko. Itago nyo na lang ako sa pangalang Rochelle. 26 years old. At ito ang aking secret file. Good morning, ganda. Yan ang lagi kong naririnig sa boss ko. Sabi ng boss ko, hawigan ko daw si Maha Salvador. Siyempre, kilig much naman ako. Taga Batangas ako. Ang boss ko nga ang jowa ko. At itago na lang natin siya sa pangalang Sir Ed. Actually, para na siyang matandang-matanda. Ayokong sabihin na lolo. Pero sa itsura niya, nandun yung kagwapuhang lalaki niya. Matipuno. At medyo maganda pa yung pangangatawan niya. Funny. At masayahin. Sa edad niyang 65 years old. Year 2010. Nagtrabaho ako sa isang kumpanya ng gobyerno. 18 years old ako noon. At doon ko nakilala si Sir Ed. Noong una, naiilang pa ako sa kanya kasi bata pa ako. Tapos, mahiyain pa ako. Nung nag-meeting kami noon, bigla siyang nagpatawa sa mga co-worker niya. Ako din, nung time na yun, natawa na lang din. Puro tawanan yung buong meeting na yun. Tapos after, maputi, medyo chubby, pero parang binata pa. May anak siya, isang lalaki, pero may sariling pamilya na din. Tapos, wala na siyang asawa. Oo. Ni-research ko talaga yun. Wala na siyang asawa. Ayun nga. Kinabukasan, excited akong pumasok. Kasi, sekretary na ako ng isang inspector engineer. Tuwang-tuwa ako. And then, after a month, biglang nagpanggabi yung work ko. 24 hours kasi yung company eh. Hanggang sa hinahatid niya na ako sa house ko. Kasi ako lang mag-isa doon sa inuupahan ko. May mga kaibigan naman ako. Kaya lang, gusto ko kasi ng privacy. Kaya hindi ako nagpapashare. And then one day, nag-text ako kay Sir ng, Sir, sorry po. Hindi po yata ako makakapasok. Medyo masama po yung pakiramdam ko. Sabi niya, sure, no problem. Okay ka lang ba? Hindi na ako nakapag-reply. Pinikit ko yung mga mata ko at umidlip ng konti. Maya-maya lamang, may kumakatok na sa pinto ko. Nagtaka ako. Dahan-dahan akong tumayo at pagbukas, paggabi na pala. Sabi ko sa kanya, Sir, magsasain lang ako para sa hapunan. Tapos sabi niya, no, wag na lang. Kain na lang tayo sa labas. Kaya mo na ba?
Kesa naman sa magluto ako, sumagot na lang ako ng, sige sir. At yun na nga, kumain kami sa isang restaurant. Hanggang sa napasarap yung pagkain namin. Late na night niya na ako inihatid sa bahay. Kinabukasan, nakapasok na ako sa opisina. At yun, doon na nagsimula yung pagiging malapit namin sa isa't isa ni Sir. Fast forward, 2 years after 2012, natapos na yung project namin sa Cavite. At ililipat na si Sir sa Batangas. Sabi ni Sir, sama ka sa Batangas ha? Mag-aral ka. Sabi ko, ha? Ala sir, wala akong perang pampaaral. Sabi niya, sinasama kita hindi para magtrabaho. Pag-aaralin kita. Tuwang-tuwa naman ako. Kasi finally, makakapag-aral na ako. At bago kami nagpunta sa workplace namin, dumaan ako sa bahay namin. At sinabi ko sa mga magulang ko na mag-aaral ako habang nagtatrabaho ako. Sabi ng tatay ko, kaya mo na ba? Sabi ko, kaya ko naman. At ayun na nga, nag-enroll ako ng first year college. 20 years old na ako sa kursong education. Nangupahan ako malapit sa school namin. Ayun na, nagsasama na kami ni Sir sa iisang bubong. Every Saturday night, umuwi ako ng may dalang groceries nila sa tulong ni Sir. Hindi alam sa family ko na may ka-live-in na ako. At hindi nila alam na hindi naman talaga ako nagtatrabaho. Lahat ng itinutulong ko sa pamilya ko galing kay Sir. Tapos, babalik ako sa boarding house namin ni Sir ng Sunday night. Tapos, ramdam na ramdam ko, para bang miss na miss namin yung isa't isa kahit isang araw lang kaming hindi nagkakasama sa isang linggo. Siyempre, hindi ko may pagkakaila. May nangyayari sa amin ni Sir. Jowa ko na si Sir eh. Actually, first boyfriend ko si Sir, kaya sabik ako. Sabik ako sa pagmamahal. At masasabi ko talagang mahal na mahal ko siya. At naging ganun lagi yung routine namin. Susundiin niya ako sa school, iyahatid. Minsan, pag naglalambing siya, hindi ako umuwi sa amin ng Sabado. Siyempre, babe time. Ewan ko ba? Pero kinikilig ako sa kanya. Lahat ng pangangailangan ko na ibibigay niya sa akin. Lalong-lalo na yung pagmamahal. Sobrang caring niya. Maaalalahanin, funny, at very positive sa buhay. Sobra din niyang professional at very matured. At masasabi ko, yun talaga yung mga nagustuhan ko sa kanya. Samantalang ako, sobrang isip bata. Mga ilang araw, parang masasabi ko talaga na nahuhulog na talaga yung loob ko dito. Isip ko, pwede siyang man-chicks anytime. Pero I trust him naman, kaya hindi na ako nag-iisip ng ganun.
Then fast forward 2016. Malapit na yung graduation namin. Yehey! 4 years na kami nagsasama. At 4 na taon na din yung relationship namin. Ang saya ko pa rin hanggang ngayon. Kasi, ang saya pa rin namin. Tapos, before graduation, nag-mall kami. Bumili ng mga dapat isuot para sa graduation. At sa wakas, nag-graduate na ako. Ang saya naming naglalakad. Hindi ako nahihiya. Magka-holding hands. Kasi wala naman akong dapat ipangamba. Wala siyang asawa at alam ng anak niya na girlfriend niya ako. Sa pamilya ko lang naman hindi alam. Gusto ko na sanang sabihin after graduation ko, kaso ayaw ni sir. Kaya nirerespeto ko yun. Tulad ng pagrespeto niya sa akin. So graduation day na. Si mama, tsaka si papa, pinapunta ko ng school. Sabi ko, doon na kami magkita. May suot-suot ako na skirt. Pakiramdam ko tuloy. Hubog na hubog yung katawan ko doon. Kitang-kita yung korte ko. And by the way, 5'4" yung height ko. So ayun nga. Pagbaba ko ng hagdan ng bahay namin, si sir nakatitig sa akin. Tapos, bago niya ako inihatid sa school, may nangyari sa amin. At isa na yun sa pinakamasasayang araw ko. Tapos yung nasa school na kami, nasa likod lang siya. Hindi siya kilala nung magulang ko. And then after graduation, kumain kami sa labas. Nag-flying kiss ako sa kanya at sumenyas na aalis na kami. At ayun, tumango lang siya. After namin mag-dinner ni mama at ni papa at yung nag-iisa kong kapatid, pinauwi ko na sila. Tapos sinundo ako ni sir sa place kung saan kami kumakain. Tuwang-tuwa siya. And then sabi ko sa sarili ko, finally, tapos na yung paghihirap natin. Sabi niya, nag-uumpisa pa lang naman tayo. Tapos, tinanong ko siya kung pwede ko na ba siyang ipakilala sa mga magulang ko. Humindi siya. Tapos sabi niya sa akin, isipin mo kung ano yung propesyon mo ngayon. Isa kang guro. Papangit ang image mo pag nalaman nila yung relasyon natin. Tinanong ko siya. Sabi ko, ano bang masama? Wala ka namang asawa. Ano, dahil matanda ka, bata ako? Sa mga oras na yun, ang sakit sa dibdib. Galit na ako, na sumisigaw na ako. Naiyak na ako sa galit. Sinusubukan niya akong pakalmahin. Sabi niya, umayos ka. Darating din tayo dyan in God's time. Hindi na ako nagsalita. At natapos na lang yung gabing yun nang may nangyari sa amin ulit. Fast forward 2017. Nagtuturo na ako ng grade 4. Hatid sundo pa rin ako ni sir. Hanggang sa nagka-project siya sa malayong lugar. Tapos ako, ayokong pumayag. Nag-away kami ng konti. Pero at the end of the day, kailangan niya mag-work. Kaya pumayag na ako. Tapos, aalis na siya ng umaga. Umiiyak ako. Pumasok ako sa school. May PTA meeting pa naman ako noon. Tapos after ng meeting, biglang sumigaw yung isa kong student. Sabi niya, "Uy kuya, ligawan mo si ma'am. Single yan."
Sagutin ko na daw siya kasi aalis na daw uli siya. Ako naman, deadma lang. Wala kasi akong pake. Pag uwi ko sa bahay, tinatawagan ako ni Sir. Aba, ayoko ang sagutin. 2 weeks na siyang hindi umuwi sa akin eh. Nag-aalala na ako. Kinabukasan, pumasok na ako sa school. Mainit yung ulo ko. Dumating si Sai. Siya tuloy yung napagbuntangan ko ng galit. Tapos pag uwi ko ng bahay, ando na si Sir. Tuwang-tuwa ako. Masayang masaya. Niyakap ko siya ng sobrang higpit. At ganun din siya sa akin. Tinaddad ko siya ng maraming halik sa labi. At alam niyo na ako anong nangyari. Then, after noon, kumain na lang kami sa restaurant. At umuwi na rin kami agad. Nung nakahiga na kami, bigla akong nai-open up sa kanya. Love, may umaaligid sa akin sa school. Si Sai, kuya ng student ko. Tapos bigla ba naman siyang sumagot ng, "Oh, that's nice. Give him a chance. Malay mo, siya na yung destiny mo." Bigla akong nakaramdam na nangingilid na yung luha ko. Tapos sabi ko, "Pagod ka na ba na alagaan ako?" Tapos sabi niya, "Our si Sai." Nakita ni Sir yung pagsakay ko sa car. Sabi niya, "Ang sweet naman ni Sai." Sabi ko, "Whatever." Tapos nung makauwi na kami sa bahay, nag-usap kami ni Sir. Pinipilit niya ako na kausapin ko na si Sai at bigyan ko daw ng chance. Kaya kinabukasan, pagpasok ko, kinausap ko na siya. At doon na ako nagtapat, sabi ko, "Tigilan mo na ako, please." Tapos sabi niya ba naman sa akin, "Bakit? Tomboy ka ba?" Medyo nanggigil ako noon. Kaya sabi ko na lang, "Hindi lang kita type." Pero aba, hindi pa rin nagpatinag ang loko. Hanggang sa araw-araw na niya akong dinadalaw sa school. Ayun na, nagde-date na rin kami. Kasi nakukulitan na ako sa kanya. Pero syempre, sinasabi ko rin kay Sir. Tapos, sabi niya, 1 month na lang daw, aalis na siya. Kaya nagtatanong na siya sa akin. Tinatanong ako ni Sai kung hindi ko ba daw siya sasagutin. Ang sabi ko sa kanya, pagbalik mo na lang. Pero aba, ayaw niya kasi ayaw niya akong pauwiin hanggat hindi ko pa siya sinasagot. Sabi ko na lang nakulitan. Pag uwi namin sa bahay namin, napag-usapan namin na iwan na namin yung bahay namin. At mag-uuwian na ako sa amin kasi nahihirapan na rin siyang mag-drive from Quezon to Batangas everyday. Tapos naiiyak na ako habang sinasabi niya yun. Tumutulo yung luha ko. Sabi ko, sobrang mamimiss kita. Tapos sabi niya, 11 months siyang wala. Pero don't worry daw kasi magkikita pa kami. Tapos tinanong ko siya, nakikipag-break ka na ba sa akin? Tapos sabi niya, "Sweetie, I love you." Tapos sabi ko, "I love you more." At doon na tumulo ang luha ko. Hanggang sa we parted ways. Nagbe-video call na kami everyday. Tapos pag hindi naman kami nagbe-video call ni Sir, si Sai naman yung ka-video call ko.
And then, Friday and Saturday, lagi kong sinasabi kay Sai na busy ako kasi magkikita kami ni Sir noon. And every time na magkikita kami ni Sir, nag-ho-hotel kami. At nag-overnight kami palagi. Humirap yung sitwasyon ko at parang sumikip yung mundo ko kasi maraming nakakakilala kay Sai. Nakilala din ako. Lahat ng galaw ko dapat safe. So almost 11 months kaming naging ganun. Hanggang sa 1 week na lang uuwi na si Sai. Ano na kayang mangyayari sa amin? Every time nga na magkikita kami ni Sir, nag-hotel kami at nag-overnight palagi. Weekly naman nagkikita kami. Pero grabe, humirap yung sitwasyon. Parang sumikip yung mundo ko kasi maraming kilala si Sai. Nakilala din ako. Lahat ng galaw ko dapat safe. Kaya, binawasan namin ni Sir ang pagkain sa labas. Kaya, lagi lang kami sa hotel. Almost 11 months kaming ganun. Hanggang sa 1 week na lang, uuwi na si Sai. Sabi ko kay Sir, labas naman tayo. Sabi niya, sure. Lumabas kami. Naglakad-lakad kami sa mall. Ako, ang clingy ko sa kanya samantalang siya sobrang cold sa akin. After that, na mag-mall kami, umuwi na kami sa hotel kung saan kami laging pumupunta weekly. Gusto kong maramdaman yung pagmamahal niya. Kaya ako na ang nag-initiate. At nangyari na nga ang hindi dapat nangyari. After namin gawin yun, sobrang tahimik ng paligid. At bigla siyang nagsalita. Sabi niya, mag-focus ka na lang kay Sai. I think you and Sai are meant to be. At gusto ko maging malaya ka. Napakunot noo ako. Sabi ko, no. Iiwan ko si Sai pero ikaw hindi. And then sabi niya, listen to me baby. Habang hawak niya yung dalawang kamay niya, habang hawak ng dalawang kamay niya ang mukha ko, sabi niya, karapatan mong magkaroon ng buong pamilya. Karapatan mong maging malaya at masaya. Karapatan mong magmahal ng binata. At sinagot ko siya ng, karapatan ko ring mamili kung sinong mamahalin ko. I love you at pinikit ko na lang yung mata ko. May gusto pa sana akong sabihin pero inawat niya ako. Hinalikan niya ako sa noo at pinatulog na. Ang sakit. Sobrang sakit. Ewan ko ba, para akong pinagbagsakan ng langit at lupa. At yun na nga. Dumating na yung araw kung kailan uuwi na si Sai. Hindi ko na siya nasundo kasi may klase ako. Pag uwi ko sa bahay, andun siya. Kinis niya ako sa noo. Sabi niya, I miss you. Sabi ko, I miss you too. 3 months daw siya dito. Yung buong 3 months na yun, palihing kami nagkaka-text ni Sir. Pag wala si Sai, tumatawag ako kay Sir. Masaya na ako sa ganun. Lagi na din kami magkasama ni Sai. Hatid at sundo sa school.
May nangyayari rin sa amin pero para bang boring yung kanya. Hindi katulad ni Sir. Masaya. Para bang wild. Although, minahal ko na rin naman si Sai. Kasi sobrang tiyaga niya. At gusto na siya ng parents ko. Kaya, hinayaan ko na lang. So, nagulat ako. Sabi ko, wait, saan yan? Anong nangyari? Bakit? Ang dami kong tanong. Nagpapanik na ako ng time na yun. Dali-dali kong kinuha yung bag ko, Batangas to Quezon City. Siguro 3 hours ko lang na drive sa sobrang panik ko. Pagpunta ko ng ospital, kumatok ako dun sa sinasabing room. At doon naabutan ko yung anak niya yun at yung dalawa niyang apo. Kilala naman ako nung anak niya. Tapos, di ko na napigilan. Umiyak na ako. Kinumusta ko siya. Nag-leave ako ng 1 week para bantayan siya. At hindi yun alam ng boyfriend ko. Yung parents ko naman, sinabi ko may seminar kami. Nakakausap ko siya lagi. Tapos, nung kaming dalawa na lang sa kwarto niya, tumulo na yung luha ko. Non-stop. Sabi niya, "Stop crying, baby." Sabi ko, bakit? Bakit di mo sinabi? Sabi niya, gusto kong magka-time ka para kay Sai. Sabi ko, ano ba? Puro ka Sai. Bigla siyang nanahimik. Iyak lang ako ng iyak, nagtatanong kung bakit. Hanggang sa bigla siyang nagsalita. Sabi niya, matanda na ako. Anytime pwede na akong mamatay. Mawawalan ng ama yung anak natin. Ang gusto ko, magkaroon ka ng buong pamilya. Sabi ko, please don't say that, love. At ang huli niyang sinabi, bago ako tuluyang umalis, mamuhay ka ng matiwasay. Mahalin mo si Sai, bumuo kayo ng pamilya. Sabihin mo sa kanya lahat ng tungkol sa atin kapag niyaya ka niyang magpakasal. Para if ever na hindi ka niya matanggap, at least hindi kayo kinasal. Masaya akong dumating ka sa buhay ko. Nagkaroon ako ng makulay na buhay. Mahal na mahal kita. And I hope this will be the last. Niyakap ko lang siya ng sobrang higpit. At sinabi ko sa kanya na mahal kita. Magpalakas ka. Sabi niya, I will. Umuwi na ako sa amin ng pagod na pagod. At dahil hindi pa tapos ang leave ko na 1 week, sa kwarto lang ako, hindi lumalabas. Lalabas ako, kakain lang saglit. Tapos, pumasok na ako ulit. Biglang nag-surprise visit si Sai sa school. Sabi niya, 1 month na bang mahalin ko si Sir? Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Muli, oras natin sa buong kapuluan is already 11:27 p.m. At kasama nyo pa rin po ang nag-iisang Basa Princess, DJ
Rakitera. At kasama mo rin ang titindig sa mga ipinaglalaban mo, DJ Titan Jello. And welcome to the program Top Secrets, kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Bagkos ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At meron na nga tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi po. Hello po, magandang gabi po. Ano pong pwede naming itawag sa inyo? Purple na lang po. Purple. Purple. Wow, parang Opo. purple heart, no? Purple, ilan taon na po kayo? 43 po. 43. Opo. Isang lupalop naman po kayo galing. Hong Kong po. Hong Kong. Alright, di na po kami magpapaligoy-ligoy pa dito. Purple 43 from Hong Kong. Ano ang top secret mo? Ginoghost ako ngayon ng taong sobrang nagpakilig sa akin. Ginughost ka ngayon ng taong sobrang nagpakilig sa'yo. Tama ba kami ng pagkakarinig? Opo. Kwento mo sa amin, paano nagsimula ang lahat ng to at bakit ka naman ginost nitong taong to? I start ko na lang sa pinakaano talaga. Kung Pinakaumpisa. paano kami Kakilala. nagkakilala. Okay Opo. po. Nakilala ko po siya sa isang dating apps. Oh. Actually, po ako, byuda po ako. Wala po akong asawa. Nagkakilala po kami sa isang dating apps. Tapos po, consistent naman yung tawagan namin, ganyan, gabi-gabi. Tapos, bigla na lang parang too good to be true, parang ganun ba, na parang hindi ka panipaniwala yung mga sinasabi niya, na halos 1 week pa lang kami magkakilala. Ang dami na niyang mga pinangako sa akin, ang dami na niyang mga pangarap, mga ganun ba. Wait lang, Purple Totoo ba yan? Wait lang, Purple. Bago natin isa-isahin to mga pangako niya sa iyo at mga sinabi niya sa iyo, pwede mo muna bang i-describe sa amin kung anong itsura nitong taong to na nakita mo sa dating app? Okay naman po yung ano niya. Okay naman po yung itsura niya. Hindi naman siya masyadong katandaan. Mas matanda lang siya ng konti sa akin. Medyo chubby. Okay naman. Okay naman siya. May kamukha ba siyang artista? Siguro kung maliit-liit lang ng konti ang mukha ni Trillanes. Wow, politiko ba na to? Kasi medyo maliit yung mukha niya eh. Pero ganun yung shape ng mukha. Trillanes. Oo. Pogi yun ah. Oo, Pogi pogi. lang. Pogi yun, Pogi pogi. yun. Pogi. Okay. Okay, so medyo kahawig ni Trillanes. Trillanes. Okay. Opo. Tapos, Ayun po, ang dami niya mga pinangako ko sa akin. Sabi niya, pakakasalan niya ako. Sabi ko, one nakulot ako. week pa lang? Oo, sabi ko, uy, totoo ba to? Totoo ka ba? Sabi ko, totoo ka ba? Sabi ko, kasi ayoko ng lukuhan. Kasi, actually, nanggaling po kasi ako sa isang long time relationship na matagal din akong nag-move on. Apo. Bali, 2 years po ako bago naka-move on. Tapos nakilala ko itong taong to. Tapos, ayun, sabi niya, basta magtiwala ka lang sa akin, sabi niya. So, ayun, sinasakyan ko po yung ano niya. Pero, hindi pa talaga as in na naniniwala ako sa kanya. Parang kinikilala ko pa talaga siya. Tapos, ayun na. Kasi that time kasi nasa ibang bansa siya. Nasa Europe. Tapos, sabi niya, in 2 weeks daw, uuwi daw siya ng Pinas, magbabakasyon daw siya, sabing ganun. Gusto niya akong makita, gusto niya akong pauwiin. Ay sabi ko sa kanya, wala akong pera, sabi ko. Kasi ayokong gumastos, ayokong baka mamaya hindi naman siya totoo, ganun ba? Tapos sabi niya, kung ako ang mamamasahe sa'yo, uuwi ka ba? Ay? Kung hindi magbigay ka ng pamasahe, sabi ko. Nagbigay nga siya ng pamasahe, pinauwi niya ako, nagkita kami.
Tapos nung nagkita kami, mas lalo akong kinilig kasi nung nagsimba kami doon sa sa Quiapo. Doon mismo sa loob ng simbahan, nag-commit siya sa akin. Sabi niya, ah, ikaw lang mamahalin ko, sabi ganun, pakakasalan kita. Yung pangarap mong kasal, ibibigay ko sa'yo yun, sabi ganon. So ako, parang naniwala talaga ako sa kanya kasi sa loob ng simbahan yun eh. So nag-commit din ako sa kanya. Sabi ko, hindi rin kita iiwan. Sabi ganun, kung ano ang mga pinangako ko rin sa kanya na pinaninindigan ko rin naman. Hanggang sa ngayon, pinaninindigan ko rin naman. Mhm. Tapos later on lang kasi, hindi matapos yung pagkikita namin na yon, bumalik na ako rito. Tuloy-tuloy pa rin yung communication namin. Tapos after 1 month, pinabalik niya ulit ako ng Pinas, pinauwi niya ulit ako. Tapos sabi ko, bakit ba hanggang kailan ba ang bakasyon mo diyan? Sabi niya, ano daw, magtatagal pa daw siya. Pinabalik niya ulit ako, nagkita ulit kami. So ganun pa rin, masaya pa rin ako, excited pa rin. Kaya lang, biglang, ewan ko lang, may biglang pumasok sa isip, sa utak ko na gusto ko i-check yung phone niya. Pinakita naman niya sa akin. Tapos, nagulat ako nung nakita ko sa messenger niya. Ang dami niya palang ka-chat. Ang dami niyang, siya yung nag-initiate ng conversation talaga. Ang daming babae. Tapos nagsisend pa siya ng selfie niya. Mhm. Pero ano naman siya, hindi naman siya bastos na ka-chat kasi. Parang naano lang ako ba, sabi ko, na-disappoint talaga ako. Sabi ko, naniwala ako sa'yo. Bakit may ganito? Sabi ko. Tapos, ayun, humingi siya ng tawad sa akin. Nangako naman siya, I will never make the same mistake. Sabi niya ganon. So, pinatawad ko siya. Binigyan ko siya ng chance. Sabi niya, ngayon pinatawad mo ko, wag mo naman, baka naman mamaya, uulit-ulitin mo sa akin na yung nagawa niyang kasalanan, ganon. Sabi ko, sige, hindi ko na uulitin yan. So, pagbalik ko dito, okay pa rin. Kaya lang, siguro mga December, may napapansin ko na sa kanya na hindi na siya consistent ba. Yung pagiging parang, kasi mahilig siyang mangarap eh. Mahilig siyang mangarap na kasama ako. Nawawala na yun. And every time na magkausap kami, nawawala na yung mga lambing niya, mga pangarap niya. Tapos, iniintindi ko na lang siya kasi ilang buwan na nga siyang tambay sa Pinas, baka mamaya stress lang siya. Anyway, hindi ko po pala nabanggit. Siya, kaka-break lang din niya dun sa ex niya nung nagkakilala kami. At Mhm. nung time na yun parang nagkaroon daw siya ng anxiety na halos araw-araw siyang umiiyak. Sa tuwing nagkakausap kami, umiiyak siya. Parang nagrarant siya sa akin. Tapos, ayun, mga bandang December po, napapansin ko po sa kanya na sa tuwing nababanggit yung ex niya, parang yun ang nagpapatrigger dun sa anxiety niya, na nag-iiba na kaagad yung mood niya, na ibang tapos iiyak na kaagad siya. Sabi ko sa kanya, hindi ka pa ba naka-move on? Sabi ko, sana bago ka pumasok sa relasyon, sinigurado mo muna na okay ka na. Kasi ako wala akong sabit eh. Sabi ko, kaka-move on ko lang din dun sa sa ex ko. Ayoko naman na, yun bang, parang papasok na naman sa maling relasyon. Ayoko nang ganun. Gusto ko, kasi tumatanda na ako, sabi ko. Ayoko ng ayoko na ng lukuhan. Gusto ko yung makakasama ko na ba sa habang buhay. Mhm. Tapos sabi niya, kung hindi pa ako nakamove on, hindi na kita niligawan. Sabi ganun. Sabi ko, napapansin ko lang kasi parang every time na mababanggit yung ex mo, ayun, natitrigger ka agad yung anxiety mo, ganyan. Tapos, naapektuhan naman yung imbis na oras natin na mag-uusap tayo, nawawala na kasi mainit na yung ulo mo, ganyan. Tapos nagiging na rin siya, nagiging gaslighter na rin siya na sa tuwing magtatanong ako, kahit mga simpleng bagay lang na like, pag nagising ako ng madaling araw, tinitingnan ko siya na online, tapos nakita ko siyang online,
Tapos hindi ko muna siya i-message. Kinabukasan, yung sa umaga na, kasi nagiging routine namin na bago ako mag-start ng work, tatawag muna siya sa akin, ganyan. Tapos tinanong ko siya. Sabi ko, gising ka pa pala ng ganitong oras? Late na yun na. Sino ka-chat mo nun? Tapos ang sagot niya, ba't naman ako magigising ng ganyang oras? Sabi niya, sino naman i-chat ko? Baka ikaw ang may ka-chat. Parang binabaligtad ako pa. Sabi ko, ikaw nga nakikita nga kitang online. Tapos magdi-deny ka pa. Tapos, ayan na. Yung galit na kaagad siya na mas galit pa siya sa akin ba? Parang mas galit siya sa akin. Tapos ako naman, tumatahimik na lang kasi ayoko ng gulo. Ayoko ng lumaki pa. Maliit lang naman na bagay. Ayoko palakihin. Tapos, Purple, matanong lang Po. namin. mm Nagkikita kayo neto, di ba ni Guy? So may mga nangyayari sa inyo, tama? Opo. Okay. Meron Tapos, namuhunan siya ng pamasahe sa'yo papunta ng Pilipinas. Tama ba ako ng pagkakarinig? Opo. Pero Opo. ikaw ba, wala ka bang nilabas sa kanya? Baka kasi namuhunan itong guy na to para makauwi ka, yung nabilog ka na niya, na pangakuan ka na niyang papakasalan mo siya, may hiningi na sa yung ibang bagay na hinirit bigla. Wala siyang hiningi sa akin. Wala siyang hiningi. Pero may na-share akong konting money sa nung nagkita kami. Siyempre okay. yung sa pagkain-kain, mga ganyan. Oo, pero yung hiningihan ka, wala. Wala siyang hiningi sa akin. Ayos. So Purple, gaano kayo katagal nagkaroon ng relasyon neto nung guy na to? Bago lang po kami. Actually, ngayong araw na to, mansaringan namin magsi 7 months na sana kami. 7 months lang. Palang. Oo, bago pa lang. Tapos, ito na nga, nitong December, bago magbagong taon, nagpahiwatig na siya sa akin. Iba na yung niya eh. Every time na mag-uusap kami, palagi na kami nagtatalo. Tapos pag may gusto akong linawin sa kanya, magtatanong ako, inuunahan niya ng galit. Sabi ko, ba't ka ba nagagalit agad? Sabi ko, nagmumukha kang guilty niyan eh. Ba't di mo ko bigyan ng ng linaw, ng paliwanag para makuha ko naman yung tamang sagot. Yung gusto kong marinig na sagot. Tapos minsan, para bang nang-aasar na sinasabi na lang niya na, ano bang gusto mo marinig? Na oo, ganyan. O sige na, oo na. O masaya ka na? Parang gumaganon ba na? Tapos, kahit mali niya, hindi siya nagsusorry, ganyan. Tapos sinasabi ko yun sa kanya, sabi ko, hindi mo man lang maamin na mali mo, hindi ka man lang mag-sorry, ganyan. Tapos sasabihin naman niya sa akin, ayun lang pala gusto mo, sige sorry. Ganun ba? Parang hindi siya sincere na Tapos nung December, bago mag-New Year, bigla siyang nawala. 1 week siyang nawala. Tapos ang paalam niya sa akin, doon daw siya mag-New Year sa bahay daw ng pamangkin niya sa Batangas. Tapos inunahan na niya kaagad ako. Sabi niya, doon walang signal doon ha. Sabi ganun, walang signal doon, hirap ang signal doon, baka hindi ako makakontak sa'yo. Siyempre ako naman nag-iisip naman na, ganun ba kahirap ng ng signal sa Batangas na Sabi ko, tapos nakikita ko naman na paminsan-minsan nag-o-online siya. Nag-o-online lang siya para mag-update sa akin, ganyan. Tapos wala na. Purple, Tinatawagan ko siya sa number po. sorry maputol lang kita. Gusto ko lang din malaman, tingin mo bakit biglang nagbago yung timpla ng pagmamahal niya? Ang sinasabi niya sa akin, nagiging nagger daw ako. Sabi ko naman, nagger ba yung magtatanong? Sabi ko, nagtatanong ako kasi may gusto akong malaman. Tapos, ang isasagot niya sa akin, galit ba? Nagagalit ka agad siya na mas malakas pa yung boses niya sa akin na sumisigaw siya. Sabi niya, nakakahiya na sa kapitbahay dito, naririnig na yung boses ko. Sabi ko, hindi ko naman sinabi sa yung sumigaw ka. Sabi ko, ako nga, mahinahon nga lang ako sa'yo, ikaw yung sumisigaw dyan. Nang binabaligtad niya ako ba? Tapos, yun, ginagawa niyang dahilan na nagiging nagger na daw ako, nagiging toxic na daw yung relationship namin. Tapos siya pa nagsasabi sa akin na nakakapagod ng araw. Sabi ko, ako mas pagod na rin ako. Sabi ko, sa totoo lang, mas Purple, pagod na rin di ba ako. nangako siya sa'yo na gusto ko niya pakasalan tapos biglang nag-switch Yun na nga yung pinapakita niya sa'yo? Tingin mo ba Kaya wala ring bang dahilan na pwedeng maging ganun yung pinapakita niya sa'yo dahil may mali ka rin sigurong naparamdam sa kanya? Tinitignan lang natin ha. Wala.
wala talaga akong maalalang may mali ako sa kanya. Kasi sinasabi ko sa kanya, kahit sa sarili ko, hanggat maaari iniiwasan ko na makagawa ko ng kasalanan sa kanya. Kahit sa isip ko man lang, hindi ako wala akong balak na magloko o gumawa ng kasalanan sa kanya. Kasi seryoso ako sa kanya eh. Siya na yung ko na iniisip ko talaga na siya na yung gusto kong makasama. Siya na. Sinasabi ko nga sa kanya na kahit hindi na matuloy yung sinasabi mo na pumunta tayo ng Europe, kukunin mo ko. Kahit siya na lang tayo sa Pinas, okay lang sa akin, sabi ko. Sabi ko, kahit wala tayong pera, kahit hindi na mayamanin, kahit hindi na, kasi sinasabi niya sa akin, gusto niya doon daw kami magpakasal sa Batanes. Sabi ko, kahit hindi na Batanes, kahit simpleng kasal lang, sabi ko, kahit simpleng kasal lang, masaya na ako doon. Sabi ko, basta gusto ko lang talaga na magkasama tayo. Yun bang, ayokong tumanda na mag-isa ba? Ang ganun. Tapos, ang sinasagot niya palagi sa akin na mahirap daw kapag walang pera kasi ngayon nga hindi pa siya nakabalik ng Europe, wala siyang trabaho, wala siyang pera, sabing gano'n. Mahirap daw. Sabi ko, sige, maghihintay lang ako. Sabi ko, go signal mo lang naman ang inihintay ko eh. Anytime pag sinabi mong uwi ka na dito, uuwi na rin ako, sabi ko. Yun, wala talaga ako nagawang mali sa kanya, wala akong nagawang kasalanan. Siguro para sa kanya, makulit ako. Kasi kapag nagtatanong kasi ako na hindi ako kontento sa sagot, and parang tatahimik lang ako pero mauungkat pa rin yan kinabukasan eh, kasi hindi ako kontento sa sagot. Kasi Ganun. yun yung parang sinasabi ng instinct mo na parang kailangan ko mong kumpirmahin mula sa bibig niya. Opo. Oo. Mm-mm. Pero wala pa rin siyang malinaw na sagot dun sa mga tinatanong mo. So, yun na nga po. Tapos, yun nga, matapos yung 1 week na yun na nawala siya, nagpunta siya ng Batangas. Pagbalik niya, parang Shokoy iba na yung siya. Ganun. nag-iba na siya. Nag-iba na Hindi na siya. siya. Hindi na siya Hindi na siya tao. ganun ka, Shokoy na nga. Kasi nag-swimming. De, charot lang, Bedarot. Okay, so, pagkabalik niya from Batangas, nag-iba na siya ng pakikitungo sa'yo. Mas lalo bang lumamig? Nag-iba na. Mas lumamig na lalo. Tapos, kasi ako maluwag ako rito eh. Anytime pwede akong tawagan eh. Tapos nagiging kasi namin, parang nakasanayan namin ba na habang may ginagawa ko, kausap ko siya, ganyan. Tapos, nawala na yung ganun. Yung tatawag siya sa akin sa umaga, pagkagising, ganyan. Tapos, tatawag ulit tanghali na, tas sasabihin na, tanghali na busy ako ngayon, may gagawin akong ganito, ganyan. Buksan ko yung sasakyan, ganito, ganyan. Okay, ganyan. Tapos pagdating ng tanghali, ng after lunch, tatawag na naman, sasabihin na naman matutulog ako. Parang ganun ba? Tapos, sa hapon na naman, pag mag-message ako, anong ginagawa mo? Ito ko nakahiga pa, kakagising lang. Babangon na rin, magluluto ng hapunan, sabing ganun. Tapos, nawala na yung mga dati. Tapos, iniintindi ko kasi nga sabi niya, may anxiety nga siya. Parang gusto niya maging busy palagi, gusto may gagawin palagi, sabing ganun. So, iniintindi ko siya sa abot ng aking makakaya, iniintindi ko siya. Tapos, nitong March lang, nagulat kasi ako, may biglang nag-comment sa post ko sa Facebook. May biglang nag-comment sa akin na yung post ko na yun, matagal na. Siguro mga December pa yun. Tapos may biglang nag-comment na parang babala ba sa akin na mag-ingat, wag masyadong magtiwala sa ganyan. Mas mabilis kumalat ang kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Parang ganon. Parang nagpapahiwatig ba. Sabi ko, tapos tinignan ko yung profile nung nag-comment na yon. Dami account lang siya. Isa lang yung friends niya, ganon. Tapos biglang shinare pa niya yung profile picture ko. Shinare niya doon sa wall niya. Tapos, ayun, yan ang caption niya doon, huwag magtitiwala sa taong kilalalin mo lang mabuti kung sino yung ganyang mga pa na huwag daw magtiwala masyado. Anong Tapos tumatakbo nakita sa ko sa isip mo kanya, nun? Yung ex niya ang nasa isip ko. Tapos
pinakita ko sa kanya. Tapos sabi niya, sino ba yan? Sabi ko, nag-comment lang kasi bigla. Tapos ang sinabi niya sa akin, bakit ka kasi post ng post sa Facebook? Sabi ko, bakit ganyan ang sinabi mo? Facebook ko yan eh. Sabi ko, Facebook ko yan. Bakit naman hindi ako magpo-post? Bakit parang kasalanan ko pa? Sabi ko, nagsusumbong ako sa'yo kasi may nag-comment na ganito. Gusto ko may sasabihin man lang siya na ano ba. Tapos ang palalabasin pa, mali ko pa kasi nagpo-post ako. Tapos yun, sinabi ko sa kanya, ayan, shinare yung profile ko. Sabi ko, shinare yung profile ko, tapos may caption na ganito. Sabi niya, i-block mo na kasi yan, ba't mo ba pinapatulan niya mga ganyan? Dami account pala yan, ba't pumapatol ka pa? Sabi ganon. Sabi ko, para kasing naintriga ako, parang may gusto siyang sabihin sa akin, parang may gusto siyang ipaalam sa akin. Sabi niya, ano, kung mas naniniwala ka dyan, edi magsama kayo. Sabi ganon sa akin. Sabi ko, ba't ganyan ka magsalita? Hindi ko pala na-mention. Nung nawala pala siya nung isang linggo, nagpunta siya ng Batangas, may biglang nag-chat sa akin na taga sa kanila. Taga sa South Luzon kasi siya eh. Taga sa kanila. Nagsabi na kakilala daw niya itong lalaki na to. Tapos, sabi niya, gaano mo na ba siya kakilala? Sabi ko, kilala ko lang siya. According sa mga kwento niya, pero hindi talaga kasi 2 beses pa lang kami nagkita eh. Sabi niya, alam mo ba na kaya siya hiniwalayan ng ex niya kasi hindi niya mapakasalan yung ex niya dahil may legal daw siya na asawa. Sabi ganon. Sabi ko, wala naman siyang nabanggit sa akin. Sabi ko, wala siyang nabanggit. Ang nabanggit lang niya sa akin noon, divorsyado siya kasi may naging asawa siya na ibang lahi. Tapos, nag-divorce na daw sila. Tapos matagal na panahon na yun, 20 years ago pa daw yun. Tapos wala naman siya nababanggit sa akin na may asawa siya sa Pinas. Sabi niya, yan kasi ang balita dito sa amin, ang pagkakakilala sa kanya na may asawa siya may legal na asawa siya kaya hindi niya mapakasalan yung ex niya at hindi na nakapag-antay yung ex niya. Ng ibang lalaki, iniwan siya. Ayun. Tapos, yun, nung tinanong ko yan sa kanya, sabi ko, alam mo bang may nag-chat sa akin na may sinabi tungkol sa'yo? Sabi niya, ano? Sabi ko, ewan ko lang ha kung paninira lang ba to o totoo ba to. Gusto ko sa'yo manggagaling, sabi ko. Sabi kasi may asawa ka raw dito, may asawa ka raw sa Pinas, kaya hindi mo raw mapakasalan yung ex mo. Sabi niya, di ba may asawa ako? Sinabi ko na sa'yo, may asawa ako, pero yung ibang lahi, yun, matagal na kaming divorce noon. Sabi ko, pero dyan sa Pinas, wala ka bang asawa dyan? Sabi niya, kung may asawa ako dito, di dapat kasama ko sila. Araw-araw, kasama ko. Sabi niya, nakikita mo naman, mag-isa lang ako dito palagi sa bahay. Sabi nga ganon. So parang may doubt na ako ba? Maniniwala ba ako o hindi? Ganyan. Tapos, nung nitong March na nga, sinabi ko sa kanya na kung may inililihim ka sa akin, gusto kong sabihin mo na, kasi ako inilatag ko na yung buong pagkatao ko sa iyo eh. Wala na akong itinira na na lihim na kasi ayoko kasi na dumating yung araw na may marinig ka mula sa ibang tao tungkol sa akin. Kaya gusto ko ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo lahat ng baho ko, ng sikreto ko, lahat, wala na akong lihim. Gusto ko, ganun ka rin sa akin, huwag ka maglihim. Kasi kung kahit na ano man yan, kasi sa point ng buhay, parang nasa point ako ng buhay ko na, kahit ano man yan, kahit siguro sabihin mo na totoong may asawa ka at kabit lang ako, siguro tatanggapin ko, sabi ko. Siguro tatanggapin ko, kasi nahulog na talaga ako sa kanya. Kahit may mga nakita akong red flag sa kanya, hindi ko iniintindi. Kasi nga, nakafocus ako dun sa na magiging kami. Na kami talaga magkakasama. Kasi, dun, yung pinanghawakan ko kasi, nung nandun kami sa simbahan, nanangako siya sa akin. Tapos, ang sabi pa niya sa akin, alam natin na darating, wala talaga perfectong relasyon, na darating talaga tayo sa punto na mag-aaway tayo. Pero
wag nating gawing option ang hiwalayan, sabi ganun. Mm. Kahit na magsigawan tayo, kahit na magmurahan tayo, basta wag natin gawing option ang hiwalayan. Yun ang pinangahawakan ko. Mm. Kaya umasa ako sa kanya, naniwala ako sa kanya. Mhm. Tapos nitong bago siya nawala, nung ano lang siya nawala nung nakaraang Sunday, Mhm. 15. Ang paalam niya sa akin, may seminar daw sila sa Batangas na naman, sabi niya. May seminar daw sila sa Batangas. Tapos inunahan na naman niya ako na, Mawawalan Walang siya ng signal. signal. walang signal doon ha. Kasi alam mo yung kumpanya na yan, binablock nila yung signal para sa Grabe, confidentiality no? ng sabing Ang ganon. lalim talaga siguro ng dinadive niya sa Batangas. No? Saan ba yun? Tapos, Oh. nagtaka ako kasi umalis siya ng alas 6, sabi niya, hindi na siya magdadala ng sasakyan kasi daw mahal ang gasolina, Mhm. sasabay na lang daw siya sa service, gano'n. Okay, so, gano'n. So, mga alas 7 daw ang call time nila. Okay. Tapos habang nasa biyahe siya, imposible namang hindi niya hawak ang cellphone. Nagme-message ako sa kanya, kumusta na? Nasa biyahe ka na ba? Wala siyang hindi siya nag-o-online sa Mhm. lahat ng sa lahat ng apps niya, hindi siya Mhm. nag-o-online. So pinabayaan ko lang. Tapos nung mga bandang mga 10:30 ganun, tinanong ko siya, ano ng balita? Kumusta na dyan? Karating ka na ba? Sabi niya, oo, kakarating lang, papasok na, sabing ganun. Hindi, pinabayaan ko na. Kinabukasan, so iniisip ko, naniwala ko dun sa sinabi niya na walang signal eh. Iniisip ko, siguro walang signal ito. Sinubukan ko mag-message, delivered. Ibig sabihin, meron. Hindi lang niya sinisi. Ay, alam mo yung kabisado yung mga ganun. Pag sent, walang signal. Pag delivered, may signal. Tapos, Nakapasok. Isa pa, tinatawagan ko yung number niya. Kasi kung sakali mang walang signal, pati number hindi natatawagan, Ay, oh, diba? the Kung walang number you signal. dialed is not yet in service. Oh, yes. Ganun po. Cannot be Kaya lang, reached. nagre-ring. Yung dalawang number niya, nagre-ring. Yung dalawang account niya ng messenger, delivered. Ring ng ring. Tapos, walang sagot, walang reply. Hanggang ngayon, wala na talaga. Tapos, nung minsang nag-online siya nung 17, nung Martes, sinin lang niya, wala man lang kahit na anong message. Tapos, ganito, bago siya umalis nung Sunday, nagkausap pa kami ng Sabado kasi nga parang natutoksikan na rin ako pa. Tapos every time kasi na nag-aaway kami, parang napapaisip ako ba na parang hindi ito ang taong pinapangarap ko na na makasama na parang kung magalit siya parang kung galit ako mas galit pa siya sa akin Mhm. na parang wala akong wala na akong peace of mind dito. Mhm. Pero ayokong bumitaw. Parang ayokong bumitaw ba? Gusto ko pa rin siyang ilaban. Dahil, Kaya kinausap, mahal ko na siya. Sabi ko, mahal ko na siya. Mhm. Tapos, nung Sabado, kinausap ko siya. Sabi ko, hindi ko pa alam yun na may plano silang mag-seminar. Kinausap ko siya, sabi ko, may sasabihin sana ako, pero wag ka muna magalit ha. Sabi ko, wag ka muna magsalita. Kasi ang ugali kasi niya, kapag nag-start na akong magsalita na pakiramdam niyang matatamaan siya, magagalit na yan. Tapos uunahan na niya ako ng mas marami na siyang salita kaysa sa akin. So sabi ko, pakinggan mo muna ako, ka muna magsalita ha. Sabi ko sa kanya, sabi ko, alam mong mahal na mahal kita. Alam mo na umasa ako na magkakasama tayo, na ikaw na talaga yung makakasama ko habang buhay. Ayoko makipaghiwalay sa iyo. Ayokong bitawan ka, sabi ko. Kaya lang, parang natutoksikan na ako. Gusto ko lang sana parang space muna ba? Pero ayoko makipaghiwalay, sabi ko sa kanya. Ayoko kitang hiwalayan. Gusto kong bigyan muna natin ng space ang isa't isa. Para ba parang ma-refresh yung utak, sabi ganun. Tapos sabi niya, ayoko rin makipaghiwalay sa iyo. Hindi ako nakikipaghiwalay sa iyo. Pero gusto ko rin ayusin ko muna ang buhay ko, sabi niya. Ayusin ko muna ang buhay ko. Kasi alam mo, failure akong pagkatao, sabi niya. Failure ako. Jobless ako. Sabi niya, sa lahat daw ng aspeto ng unstable daw siya sa financial, sa emotional, sa physical. Kasi sabi nga niya, ang dami na niyang nararamdaman. Sabi niya, unstable daw siya. Sabi niya, overwhelmed na daw siya.
gusto daw niya mag-detach muna sa lahat, sabing ganon. Tapos, sabi niya, pero hindi ako nakikipaghiwalay sa iyo. Mahal na mahal kita, sabing ganon. So, umasa pa rin ako na siguro gusto lang niya na maglaylo muna ng ilang araw, kanya. Pero, kahit after nung mag-usap kami, may mga update pa rin siya na mga pailan-ilang message pa rin siya sa akin, ganon. Hanggang sa sumapit na nga itong Saturday, tas di na siya nagparamdam. Tama ba? Or sumapit na tong... Sunday po siya umalis. Sunday. So, hindi na siya nagparamdam. Hanggang ngayon, hindi na po siya nagpaparamdam. Tapos, tinitingnan ko yung mga apps niya, WhatsApp niya, yung emo niya, yung Viber niya. Yung Viber, last online niya, kanina lang yata, nag-online siya kanina. Yung WhatsApp niya, online naman siya. Tinatawagan ko, nagre-ring naman. Sabi ko, tapos nagme-message ako, sabi ko, gusto ko lang makipalita kung kumusta ka na dyan. Wala talaga. Sabi ko, namimiss na kita, hindi ako nakakatulog sa gabi. Wala talaga. Tapos nung sinin lang niya. Tapos sabi ko, ano ba, para na akong tanga dito na Sabi ko, sabihin mo na lang, diretsahin mo na lang ako kung anong gusto mo. Kasi parang hindi ko kaya na ilang araw na. Yun. Hanggang ngayon nakikita ko siya kaninang online, tinawagan ko siya, nag-ring naman, pero hindi talaga niya sinasagot. Kaya ang nasa isip ko, ano yung gusto mong mangyari ngayon? Purple. Siguro, validation lang. Gusto ko lang na na, kailangan ko pa ba siyang antayin pa ba talaga siya? O, kasi naghahalo yung nasa isip ko eh. Kasi pumasok na yung sa isip ko yung sinasabi nung nag-chat sa akin na may tunay siyang asawa. Inisip ko baka nandoon siya sa tunay niyang asawa. Even na hindi pa naman niya kinonfirm talaga sa akin na totoo yun. Pero kasi narinig ko sa pumasok sa isip ko. Parang nag-overthink na ako ba? Na siguro may totoong asawa ito na nandoon siya sa asawa niya. Siguro naka-silent yung phone niya kaya hindi niya naririnig yung tawag ko. Yung mga nasa isip ko. O kaya naman, baka umuwi siya sa probinsya nila na nakipagbalikan siya doon sa ex niya kasi may anak sila doon sa ex niya. Tapos o kaya gusto lang niya umattend doon sa sa moving up ng anak niya kasi kinder pa yung anak niya. Lang wala talaga, puro lang ba, puro nasa isip ko lang. So parang gusto mong masagot yung mga tanong doon sa isip mo. Gusto mo nang magkaroon ng klarong sagot doon sa mga naiisip mo. Okay. Paano kung ayaw na niya talagang makipag-usap sa'yo at tinatawagan mo lahat ginagawa mo, 'di ba, para lang makausap siya, masubukang makausap siya, makapag-reach out sa kanya, lahat na tinry mo sa apps, 'di ba? Tapos nagme-message ka, tumatawag ka, hindi niya sinasagot. Paano kung ayaw na talaga niya na makipag-usap pa sa'yo? Anong gagawin mo? Siguro gusto ko lang ng closure talaga. Kasi sa ngayon kasi, doon pa ako sa yung parang pinaprocess ko na yung sarili ko na natanggapin kung sakali mang hindi talaga magiging kami. Ang gusto ko lang yung magiging tapat lang siya ba? Yung maging honest lang siya. Kasi pakiramdam ko kasi parang unfair sa akin ba na totoo naman lahat ng pinakita ko sa kanya, pinaramdam ko sa kanya. Totoo naman. Tapos siya, ang dami niyang lihim. Ma'am Purple, valid yung nararamdaman mo ngayon, yung sinasabi mo ngayon na gusto mo ng confirmation, 'di ba? Gusto mong malaman na talaga bang yung mga haka-haka mo ay totoo, yung mga naiisip mo ay totoo. Pero kasi Ma'am Purple, ang hirap patunayan at ang hirap na may isang tao o yung katulad nung taong nang go sa'yo ay umamin na totoo nga yung mga mo. Kasi kung yung panahon nga na nakilala mo siya nung una hindi niya na sinabi, how much more ngayon na booking na siya, aaminin niya pa rin ba? Hindi na. Ang taong cheater, manloloko, hindi yan kailanman aamin ng kanyang pagkakamali kahit huling-huli mo na. And in an ideal world, ang gusto talaga nating mangyari ma-verbalize sa atin ng taong nag-ghost sa atin yung tunay na dahilan kung bakit bigla na lang siyang nawala. Yes. Yun yung gusto nating mangyari in an ideal world. But it's the reality na minsan talaga ang sagot sa mga tanong mo
ay doon, naroroon na mismo sa harap mo at yun na yung pang-iiwan niya sa'yo, ang hindi niya pagpaparamdam sa'yo. Yes. That is already the answer that you need. At yun lang yung kailangan talagang tanggapin ng tao. Pero ang sakit din kasi, partner, and valid nga, katulad nga na sinabi natin, na valid yung reason and nararamdaman ni Purple ngayon dahil oo nga, naman. ang hirap maiwanan ng may question mark. Totoo naman. Mas okay na yung Opo, nag-away tsaka- kayo at nahuli mong nang bababae talaga eh. Oo. Kaysa naman yung bigla na lang nawala. Oo, kasi mali mo ba kung talagang naiwan lang siya sa Batangas, di na siya nakaahon dun sa dagat, 'di ba? Mali mo talagang tuluyan na siya naging syokoy. Nalaglag na doon sa taal, gano'n. Oo, kaya nandun na sa Taal, 'di ba? Sumama pala dun sa mga Sana nga po diniretso na lang niya na, na gusto na niyang makipaghiwalay. Parang ganun ba? Para ako naman. may number ka. May number ka ba? Tawagan kaya natin. Chat mo dito sa amin. Chat mo Tawagan dito. natin. Try natin tawagan. Alice. Huwag na, nakakahiya. Wag. Hindi kasi kung baka mamaya kung hindi ikaw yung sasagutin niya mula sa number mo yung tawag, mali mo sa amin sagutin niya. Oh. Tapos makapag-usap kayo ngayon dito on air. Oh. Mhm. Kung gusto mo lang naman, walang palitan. Huwag na, baka mas lalong iiwan ako. So nandun ka sa part na natatakot ka na tuluyan ka na talagang maiwan itong taong to. Oo. Pero hindi ka ba Totoo natatakot, lang. Purple, na patuloy kang lolokohin ng tao na to? Nandun din ako sa ano eh. Kasi bago nga siya umalis, nasa ano na ako yung isip ko kasi parang toxic na hindi na pwede na palaging ganito. Kaya lang lagi pa rin akong nakakapit pa rin ako dun sa yung sa pangako niya sa akin ba. Na Yun huwag lang bibitaw, palagi kong ganon. pinanghahawakan. Na wag bibitaw Opo. kahit mahirapan Mm-mm. kayo. Tapos lagi niya sinasabi sa akin, basta magtiwala ka lang. Mhm. Kaya lang iba naman yung mga pinapakita niya ngayon na parang ganun malabo nang magtiwala. Mhm. Mahirap na magtiwala. Mhm. Kasi hindi Ang gusto ko consistent lang- hindi consistent yung action niya doon sa mga sinasabi niya. Yes. Tama ba? Yun nga po. Opo. Ako para sa akin, Purple, bilang isang lalaki. Kung alam mo naman na marami ng red flag na senyales na dapat nang iwanan itong lalaki na to, I think worth it itong bitawan na rin eh. Kesa naman na, oo nga, na paglaban mo nga o pinanghawakan mo nga yung pangako ninyo sa isa't isa na kahit anong mangyari, walang iwanan, paniwalaan, pero nandun ba yung kapayapaan? 'Di ba? Yun ang lagi natin titignan eh. Hindi tayo pwedeng magpakumpiyansa or bumasi lang doon sa sinasabi ng isang tao na tiwala ka lang, mahal kita, hindi kita iiwan. Ikaw lang. Oo, nasabi niya yun. Pero ang tanong, kaya niya bang panindigan yun? At may kapayapaan ka ba kung panghahawakan mo yun? Ma'am, kung may kapayapaan ka, sige, go. Kung mapapatunayan mo sa amin ngayon ni DJ Rocky na may kapayapaan ka kapag pinili mo na panghawakan yung tiwala na salita niya, na kumapit ka dun sa kanya, sige ma'am, hindi na kami magsasabi sa iyo na tigil mo na to. Pero ma'am, kung wala, ma'am, alam mo na siguro ang tamang sagot. Yun nga po eh. Sabi nga, words are cheap. Actions prove why words mean nothing. Tama. Galing. Kaya lang ang hirap po ang hirap sa pakiramdam yung naiwan ka sa ere talaga na Opo. Dapat- You understand. Naging prangka na lang siya eh. Naging prangka na lang sana siya na kahit sabihin man lang niya na tingin ko hindi na mag-work tong relasyon natin. Mhm. Tigil na natin to. Ganun na lang sana kahit hindi na niya aminin na may asawa siya o ano. Basta yung closure lang ba? Opo eh. Pero talaga ma'am, may mga tao kasi talaga hindi kaya mag-verbalize na tapusin na natin to. Yes. May mga tao talagang bigla ka na lang iiwan nang hindi man lang magsasabi ng tunay na dahilan o hindi na lang magpapaalam at hindi na lang magpaparamdam. Tama. Kailangan nating tanggapin talaga na hindi natin kontrolado yung mga taong yun. Tama. Pero ang kaya nating kontrolin ay yung sarili nating pagresponde doon sa ganong klaseng aksyon na iginawad sa atin o ginawa sa atin.
Gusto mo ba retohan ka namin? May nagsasabi dito sa TikTok na reto na lang daw namin ikaw sa iba. Charot! Sa tsuhin niya daw. Wait, charot. Sa mga driver natin ngayon na nakatutok on air na single, kilala ka namin. 43 from Hong Kong, Purple. Sino kamukha mong artista, ma'am? Wala? Ma'am Purple. Kaya naman. Ma'am Purple. Kaya naman. Ma'am Purple. Hindi, parang wala naman po. Ma'am Purple ba o mamink-mink? Sagutin mo. Dude, pag purple, pag Bugbog. bugbog yun eh. Ang kulit mo talaga, DJ Titangelo. Mamink-mink o brown na lang. Tsokolate o mamink-mink. Ma'am Purple. Yes po, DJ. Alam mo kasi, ayaw ka namin maging sad. Ayaw namin na meron tayong kababayan na nasa ibang bansa na nalulungkot at naguguluhan sa kanyang desisyon. Ma'am, tumawag ka sa amin and alam ko na tiwala ka dito sa programa, tiwala ka kay DJ Rocky, tiwala ka sa amin. Ma'am, sa pagkakataon ba na ito, sa 7 buwan ninyong nagsama ng guy na ito, alam ko na ang daming kada araw may mga natutuklasan ka, may mga naiisip ka. At sabihin na natin 70-30, 30% na gusto mo pa ring 30% na gusto mo na bumitaw, 70% na gusto mo pa ring panghawakan. 90 lang, dude. 90 gusto Ang niya taas. panghawakan. Oo. Sabihin na natin 10% ang porsyento ng iyong pagmamahal sa kanya at yung pagbitaw mo. Pero ma'am, siguro it's about time na palayain mo na yung taong alam mo naman na hindi na rin nakakabuti sa katulad mo. Ma'am, siguro kung bibitawan mo yan at maging bukas ka sa mga taong pwedeng pumasok sa buhay mo na mas deserving at deserve mo din naman, 'di ba, ng mahalin ng tama. Kahit sabihin mong may edad na tayo, may anak na tayo, deserve pa rin natin mahalin ng tama eh. So yung tingin mo ba, deserve mo itong nararamdaman mo ngayon, ma'am? Deserve mo ba na Hindi. nandito ka sa Hindi. relasyon na Hindi. ito? Di ba? So simple, ma'am. Ibig sabihin kung hindi mo deserve itong bagay na to, bakit ka mananatili sa ganitong sistema ng buhay mo? Kung meron ka namang choice na bitawan. Ma'am, alam mo, mahirap tuklasin yung mga bagay na ayaw pang magpatuklas. Darating ang panahon na malalaman mo din yung mga sagot dyan sa mga tanong mo. Pero, wag mo nang hintayin na malaman yan na pati yung sarili mo kakahintay o kakatuklas ng mga bagay na yan, nakakalimutan mo na palang bigyan ng importansya yung sarili mo. Salamat po, DJ Titangelo. Sa pagkakataong Alam- ito ba, ma'am, Alam niyo may po, mensahe ka ba sa totoo kanya? lang po, sa totoo lang po, sa nangyayari sa amin ngayon, hindi po ako ganun kalungkot. Nasaktan man ako pero hindi siya ganun kasakit. Kasi parang expected ko na kasi na kasi yun sa mga araw nga na nagiging toxic na kami. Parang expected ko na mangyayari to. Kaya lang, ang mas nangingibabaw sa akin ngayon, parang galit na naiwan ako sa ere ba? Galit na ang daming tanong na hindi niya nasagot. Okay. Ma'am, Purple, ganito na lang, no? Bibigyan ka na lang namin ng pagkakataon na makapag-release, no, ng galit na nararamdaman mo through messaging etong taong to na nang-ghost sa iyo. Sa 7 buwan na nagkaroon kayo ng relasyon, nang bigla ka na lang niyang iniwan, baka meron kang mensaheng gustong ipahatid sa kanya na baka sakali lang na mapakinggan niya ito sa radyo. Bibigyan ka namin ng pagkakataon. Go ahead, ma'am. Bigay ka ng message sa kanya. Sige po. Babe, alam ko naman, umpisa pa lang niloloko mo na ako eh. Nararamdaman ko na yun eh. Pero lahat ng mga nakikita kong red flag sa'yo, hindi ko iniintindi yun. Nagbubulag-bulagan ako kasi kumapit ako dun sa pangarap natin.
Yun, yung mga panggagastait mo sa akin, yung mga pangmamanipula mo sa akin, binabaligtad mo ko palagi. Hindi ko na ano yun, hindi ko na pinapansin yun eh. Kasi mas nangingibabaw sa akin yung pagmamahal ko sa iyo, iniintindi kita. Kung hanggat kaya ko nga na unatin yung i-stretch yung utak ko para lang maunawaan ka. Yun eh, ginawa ko na eh. Kaya lang, sa ginagawa mo kasi ngayon, para bang nakakaloko ka sa akin ba, na iniwan mo na lang ako sa ere. Magsabi ka na sana ng prangkahin mo na lang sana ako. Hindi naman tayo mga bata na. Maiintindihan ko naman kahit sabihin mo sa akin na talagang may asawa ka or bumalik ka doon sa ex mo. Maintindihan ko naman yun. Hanggat abang bago pa lang tayo, maunawaan ko naman yun. Ayoko lang kasi na parang pinagmumukha akong tanga. Anyways, kahit ganito man nangyari sa atin ngayon, sana maging masaya ka. At sana din maging masaya na rin ako. Ayun. Ingat ka na lang. Hindi naman mawawala ang pagmamahal ko sa iyo eh. Ingat ka na lang palagi dyan. Yun lang po, DJ. Ganda ng sinabi niya, no? Hindi mawawala ang pagmamahal ko sa'yo. Pero sana may kadugtong eh. Ano? Hindi mawawala ang pagmamahal ko sa'yo, pero matututunan ko din na mahalin ang sarili ko. At matututunan ko din na palayain yung katulad mo. Wow. Sana ganun, Purple, no? Darating din Sana si nga Purple dyan. Sana dumating Yes. yung panahon na Darating din siya dyan. Naniniwala ako. Alam mo, mabait na tao tong si Purple. Alam mo, dama ko na talagang tapat at totoo siya magmahal eh. Mm-mm. At kapag nagmamahal siya, talagang binibigay niya lahat. Although nandun yung mga issues niya sa nakaraan, nandun yung trust issues, nandun yung parang takot, 'di ba, na baka mabigo siya ulit sa pagmamahal. Pero binigay niya eh. Binigay niya yung tiwala niya, binigay niya yung pagmamahal niya dito sa taong to. And it's really, really difficult to go on with your life na alam mong naiwan ka sa ere. Yes. Na para bang gusto mong humingi ng eroplano tapos magpasundo dun sa ere kasi naiwan ka dun eh. At ang Agree. hirap na gabi-gabi, iniisip mo pa rin kung saan ka nagkulang at saan ka nagkamali. Na kahit sabihin mo na hindi naman ako pangit. Alam ko na binigay ko naman yung best ko. Na wala naman ako nagawang mali. Pero aabot ka pa rin sa punto na may ginawa ba akong mali? Kumbaga questionin mo hindi yung tao yung sarili mo. So dama ka namin, Purple. Ang hangad namin ngayon complete healing para sa'yo. Kontakin ka Salamat man, po. hindi ka niya makontak. Sana maghilom ka. Mhm. sana po. Mhm. Pero alam niyo po, nag-expect pa rin ako na tawagan niya ako. Ay, pwede naman. Wala namang kaso. Nag-expect pa rin ako. Kaya lang parang sinasabi ko na sa sarili ko na parang gusto ko lang talaga ng closure ba? Gusto ko lang talaga makausap siya. Tapos wala na. Mhm. Ayoko na ipagpatuloy din. Ay, may caller Gusto ko tayo lang ngayon. Hello? 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 Uy, ikaw ba tong ex ni Ay, ikaw ba yung nang-ghost dito sa caller natin? Hello, babe. Uy, ma'am, ba't ka kinikilig? Porket narinig mo lang yung boses. Kaya nga, kinilig. Sir. Baka pwedeng paulit yung sinabi mo sa kanya, sir. Hello, babe. Ay, sagot ka, ma'am. Alam mo ba kung ba't hindi ako makapag-chat sa'yo? Nasa Batangas ako. Totoo naman talaga mahina yung signal doon. Kaso, connect ako sa wifi. Kaso, iba yung pinangsundot ko eh. Hindi ko na natanggal. Nabaon na. Sana mapatawad mo ako, babe. Sir, mahal mo pa rin ba? Mahal mo pa rin, sir. Pinapalaya na kita. Oh, Diyos ko!
Iba talaga yung expectation ni Miss Purple. Anyway, Purple, maraming salamat sa pagtawag mo sa amin at sana kahit Thank you papaano po. napagaan namin yung bigat ng nararamdaman mo. Opo. Thank you po. Ingat! Mahigpit na yakap. Thank God you. bless, Purple. Salamat po. Mhm. God Naway, bless din po sa inyo. tama na maging desisyon mo, Purple, ha? Tawag ka lang sa amin. Oo. Okay po. Thank you po. Thank you. Dude, naiwan ka na ba sa ere? Oo naman. Masakit. Pero wait, nang iwan ka na ba sa ere? Oo din. Kasi, konektado yung tanong mo doon sa pangalawa mo ring tanong eh. Yung unang tanong mo, konektado doon sa pangalawa mong tanong. Oo. Kaya ako nang iwan kasi alam kong ako na yung iiwanin. Inunahan ko na. Ang sakit kaya bilang isang lalaki na maramdaman mo na yung taong pinakamamahal mo, hindi ikaw yung sinisigaw ng puso niya. Yung pabitaw na. Oo. Alam mo, dude, naalala ko lang din, may point sa buhay ko na na-ghost din ako eh. Nagtatrabaho na ako dito sa MBC. Dude, nakakaloka kasi, pupunta pa yun dito, tapos medyo sikat, alam mo yun? Tapos, talagang parang lahat alam na parang nanliligaw siya, parang ganon. Tapos, di ako naman entertain, tapos first time ko mag-entertain ng maliligaw. Tama. Tapos parang, alam mo yun, ang dami na namin napag-usapan about future na para bang papunta na kami talaga sa isang opisyal na relasyon at para magkakaseryosohan na kami. Ganong level, dude. Hanggang sa isang araw, hindi na lang siya nagparamdam. Ay? Tinawagan ko, tinext ko, alam mo yung walang kahit anong reply. Online pero hindi ka nire-replyan, hindi ka sinasagot. Ganun yung peg. Tapos dude, after 3 months, nag-post sa social media. May jowa na. Tapos may screenshot pa ng conversations nila nung present jowa niya nung time na yun. Na nag-overlap yung conversations namin dun sa conversations nila. So meaning, pinagsasabay pala kami. So dude, yung mga galawan ng ganong klaseng lalaki, like, yung very best foot forward, yung lahat ipapangako sa'yo, hindi ka pa naman masyadong kilala. Dun ko na-realize na ang isang lalaki may tendency talaga na magkondisyon ng utak ng babae. Tama. Na ipaparamdam niya sa'yo, kunwari, na interesado siya sa'yo. Tama. Pero kung tutuusin, ginigauge niya pa lang talaga kung okay kayo o magkiklik kayo. Hindi pa talaga siya 100% bigay na bigay. Pero ipaparamdam niya sa'yo na, ay, into you siya. At ang tawag doon ay love bombing. Yung tipong talagang mafo-fall ka as a woman dun sa taong yun kasi wala siyang ibang pinakita, puro kabutihan mula sa kanya. Tama. Bibigyan ka ng pera, date kayo, lilibre ka niya, ganda ng words, everything. And all the promises that he made, swak na swak, huling-huli yung kiliti mo. Kaya kahit tigre ka, para magiging pusa ka eh. Ganon yung peg. Lalambot ka sa kanya. Hanggang sa iniwan ka bigla at mapapatanong ka kasi yung nabuong imahe nitong lalaking to sa utak mo, okay to eh, goods to eh. Napaka-gentleman, napaka-marespeto, napaka-makajos. So, bakit parang wala kang makitang mali sa kanya? Sarili mo lang yung nakikita mong parang may nagkulang sa'yo or parang pangit ba ako, hindi ba ako enough? Kukwestiyonin mo yung sarili mo. Kasi parang yung nailatag niya sa'yo, naipakita sa'yo, ang ganda ng imahe niya. Ikaw, parang pakiramdam mo sa'yo yung sumablay. Kasi hindi ka niya nagustuhan. Pero dude, na-realize ko after few months na hindi ako na in love sa reality of him. I just love the idea of him. Yung realidad niya, hindi siya consistent. Tama. Hindi niya ako kayang panindigan. Tama. Yun ang realidad niya, na bigla na lang siyang nang-iwan. At dapat ma-realize ng bawat isa sa atin yung realidad ng taong minamahal natin. Kasi once na hindi mo ma-realize yung realidad ng isang tao at mabulag ka dun sa ideya lang ng pagkatao niya, habang buhay panghahawakan mo yung ideya na yun at hindi ka
makakahanap at hindi ka matatagpuan ng tamang tao para sa'yo dahil pinipilit mong maging tama yung maling tao para sa'yo. Tama. Wala lang, yun lang yung realization ko dun sa ghosting moment sa buhay ko. Ikaw, dude, anong realization mo sa ghosting sa'yo? Sa akin naman, mali mang iwan ng tao. Sa akin naman, hindi naman ako literal na ng ghost. Nang iwan ako. Giwalay kami. Gumawa ako ng way para masabi niya rin na ayaw niya na. At tama na. Kasi nangangamba ako na maunahan ako eh. Oh. Nandun ako sa point na yon na bilang isang lalaki, takot ako na masaktan. So, imbis na ako ang masaktan, ako na lang ang mananakit. Pero mali pa rin. At hindi dapat natin tinotolerate yung ganun. So, natutunan ko dun na kapag hindi mo na mahal yung isang tao or hindi mo talaga literal pa gusto yung isang tao, huwag kang magpapakita ng mga too good to be true na mga bagay. Kasi hindi mo alam kung ano pwede maging impact sa kanya yun eh. Yung mga bagay na pinapakita mo sa kanyang kumikinang, di ba? Pero hindi mo naman kayang ibigay talaga ng tuluyan. Mahirap, masakit at makakaiwang ka ng damage sa isang tao na pwedeng hindi niya malimutan. Oh. Totoo yun hindi mo malilimutan yun eh kasi totoo yun questionin mo yung sarili mo na ako ba yung may mali kasi nakita ko siya okay naman natin. Ang gaganda na pinakita niya. Totoo yun. And agree ako dun kay sinabi ni partner. At questionin mo na yung sarili mo na parang ayoko na magmahal. Kasi nga yung tamang lalaki na nakilala ko, parang binitawan pa ako. Biruin mo na ikaw ay nagmamahal lang naman, nananahimik, tas biglang may pumasok sa iyo sa buhay mo na nagpakita ng mga magagandang bagay na katulad niya. Ikaw pa ngayon na mapapagod magmahal ng totoo. At mahuhook ka dun sa ganun. Yung mga ganun eh. Buti na-realize mo yun, dude, no? Kasi Napaka-manipulative mo dyan. bibihira yung Diba? lalaki makaka-realize nun. Mali talaga. Mali na manipulahin mo yung emosyon ng isang tao para lang maging mabango at maganda ka sa kanya. Ako, habang tumatagal, na-realize ko, partner, na mas mabuti pala na ibaba mo literal yung pagkatao mo sa taong mamahalin mo. Hindi yung maganda, kundi yung pangit mo. Kasi dun mo mag-gauge or dun mo makikita na talagang mahal ka niya. Kasi pinakita mo na yung pangit pero bakit pa rin ako tinatanggap nito? Yun lang ang naging sukatan ko. So yung nakilala ko, yung taong mamahalin ko, pinakita ko kung ano ko. Ito yung buhay ko. Ito yung lifestyle ko. Ito ako. Ngayon, mamahalin mo ba ako? Pero alam ko sa sarili ko na kapag may taong nagmahal pa rin sa akin at yumakap, handa ako magbago. Doon ko papakita yung kabutihan ko. Yun eh. Para sa akin, mas mahirap ipakita yung kapangitan mo. At mas madaling maging mabuti nga na pinapakita mo. Mabait ka. Pero yung kasamaan mo para pakita mo, mahirap yun. At saka dude, pag naging vulnerable ka na sa isang tao, especially sa partner mo, ibig sabihin nun, tinanggal mo na yung ego mo sa sarili mo. Tinanggal mo na yung, binaba mo na yung pride mo. Ibig sabihin nun, binalatan mo na talaga ng buhay yung sarili mo dun sa taong yun. Tama. It's take it or leave it na. Hindi kayang gawin yun nung nung lalaking nakilala ng color natin. So, ibig sabihin, may reservations pa siya towards you. So, hindi pa siya yung tama para sa'yo. Agree. Well, dami natin realizations Ganda, ngayon. no? Ang ganda ng call natin ngayon. Anyway, mga kabisyo, muli, maraming salamat po at kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama nyo po ang nag-iisang Basa Princess, DJ Rocky Terra. At nakasama din po natin ang titindig sa mga ipinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Maraming salamat, kabisyo. Mamaya ulit alas 9 hanggang alas 12 ng madaling araw tayo magsama-sama sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Purple, handog po naming awitin sa inyo. At sa'yo ay awitin ni Michael Ducci, Binaliwala.
Shoutout sa'yo na nangangailangan ng kape ngayon. Dahil marami kang nakakalimutan. Nakalimutan mo nga magsuot ng underwear. Ako, basic na sa akin yan. Uy, secret lang natin. Yung baka sabihin mo ha. Anyway, it's a happy Friday, Kabisyo. O baka nakalimutan mo Friday na. Diba? Napahaba-haba ang weekend natin, B. Kung after Holy Week, tapos kahapon, isa araw ng kagitingan, ngayon naman, weekend na bukas. Ang sarap. Ang sarap mo na magtrabaho bago humilata, ano? Anyway, happy Friday po sa iyo na nakikinig ngayon. Yes, ikaw mismo, kasama muli ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. Your daldalerang atleta, DJ Maratsoni, para sa programa Love Trip. Ayan, tama ka ng rinig. Taas kamay kung madalas ka nang nakakaramdam ng pagkalimot. Lal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 a. Baka naman sign of aging na yan. Parang feeling ko hindi. Kasi ako bata pa ako, makakalimutin na rin ako eh. Ewan ko ba? Anyway, kung kagaya mo ko na makakalimutin din, saktong-sakto, dito ka munang tumambay sa programa ko. Baka makalimutan mo, Biha. Eto na, i-remind kita, 3 to 6 p.m. po, programang Love Trip, kung saan usapang kasarapan at kahabaan ng buhay. Ako po ang inyong makakausap, talking about health and fitness. And speaking of health, alam mo yung tinatawag na brain fog. O, biglang nag-mental, ano ka naman dyan, mental block. Brain fog po, ito yung mga moment na feeling mo clouded yung pag-iisip mo. Feeling mo parang wala sa direksyon yung mga pinaggagawa mo. Tingnan mo yung katabi mo. Yan, katabi mo mismo. Panigurado bago pumasok yan, kailangan niya pa ulit dumaan sa loob ng kwarto o ng pinto dahil may nakalimutan yan. Taas kamay sa mga nailak na ang bahay pero binuksan ulit gamit ang susi dahil may nakalimutan sa loob. Paulit-ulit ha. Anyway, that's normal, part of life. Pero pag-usapan natin yan mamaya. Kasi ako ha, to be honest, share ko lang. Ako po ay 26 years old, nakatira sa Charet. Ako ay 26 years old, may mga moments sa akin na sa sobrang pagmamadali ko, ewan ko ba, siguro kakatakbo ko to eh. Sa sobrang pagmamadali ko, may mga moment na pag pumapasok ako sa opisina, minsan nakakalimutan kung yung isang pares ng medyas ko. Charot, baka sabi mo OA na yon. Hindi, may mga moment talaga na minsan yung laman ng bag ko hindi kumpleto kasi nga may mga nakakalimutan ako. For example, ngayong araw na to, naka-schedule ako, natatakbo ako mamaya after kong magsalita dito sa radyo. Pero, dahil nakalimutan ko yung running attire ko, paano tayo tatakbo ngayon? Baka lang man tumakbo si Maratoni na nakapantalon, tapos naka plain white t-shirt, tapos naka-heels. Diba? Pangit yun, pangit. Pero ito yung reminder to everyone na life goes on kahit makakalimutin. Pero ito, huwag mong kalimutan. Ako magbabalik maya-maya lamang, okay? Here's another Feel Good music. Ngayong Feel Good Friday! Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang memorize yarn? Basic! Kaway-kaway sa may mga utak na para bang sirang cellphone. Yung tipong pag nag-iisip ka, feeling mo maraming apps ang nakabukas. Feeling mo rin umiinit na ang baterya. Feeling mo rin, habang patagal ng patagal, ang battery percentage ng mga naka-Apple dyan, mababa at hindi na gumagana. Nako! Baka naman brain fog yan. Sige nga, sama-sama mga lutang.
O yan, hindi naman masama yun, no? Paminsan-minsan. Pero wag mong araw-arawin. Baka naman kasi mamaya puro sabaw ang iyong kinakain. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan na daldalerang atleta DJ Maratoni. And speaking of brain fog, kung ikaw minsan trip na trip mo rin gumawa ng maraming bahay just for one day kasi akala mo nga robot ka. Well, this one is for you. Alam niyo po ba ang brain fog? Yan yung mga tipong may mga araw o may mga moment na feeling mo hirap ka mag-focus o kaya madalas slow ka mag-isip. Alam mo yung may mga ganong moment, di ba? For example, kunwari may kausap ka. Tapos, andun naman, okay naman yung conversation nyo. Pero habang tumatagal, nung tapos na siya magsalita, na para bang wala kang nakuha. Diba? Yan yung mga mahilig din kunwari kausap ng kaibigan na galing sa heartbroken or broken relationship. Na gusto mo sanang bigyan ng advice. Kaya lang yung pagbigyan mo ng advice, medyo taliwas sa sinasabi niya. Kasi nga, medyo clouded ka ng mga pangyayari sa buhay mo o clouded ka ng mga senaryo sa sarili mong pamumuhay. Kaya sabi mo dyan sa kaibigan mo na makulit, wag na kasing magjowa-jowa kung hindi naman kailangan o hindi naman kayang i-maintain. Diba? Bigay-bigay tayo ng advice, tas maya-maya, wala na. Ulit na naman. Julit-julit. Anyway, kung isa ka nga sa mga nakakaranas ng brain fog, lalo na ngayon sa generation na meron tayo, lalo na sa mga Gen Z dyan, marami po ang mataas ang rate pagdating sa depression or anxiety. It's because para bang nauunahan tayo ng mga tao. Diba? Para bang may karera sa buhay natin na gusto natin pag tapak natin ng 30, mayaman na tayo, milyonaryo na tayo, may sarili ng Porsche si Maratoni. Pero again, life is better when it's slow. Di mo kaya. Kapag ka mabagal ang buhay, syempre mas nabibigyan ka ng clarity of mind. Yung mga moment na feeling mo, dapat ito lang talaga yung specific na bagay na ginagawa ko today. Pero dahil nga may brain fog ka, talaga naman nagmamalahiro ka, no? Tapos sa pong araw ng kagitingan, so kung ano lang yung kayang gawin ngayong araw, doon ka lang mag-focus. Kasi minsan pang marami tayong minumultitask, ako personally, kapag ako'y nagmumultitask, may kadalasan o may mga moment na hindi ko natatapos yung isang bagay kasi nga nagja-jump na ako sa isang bagay, tas jump ulit, jump na lang, wala nang natapos. So dapat kahit papaano, mag-stick lang tayo sa tatlong task sa isang araw. Kagaya ko, pagkatapos ko umadlib dito, tatakbo ko, tas babalik na sa kondo, tapos kakain, tutulog. Yun na lang, bukas na magbasa ng book. Diba? Hindi naman kailangan gawin lahat ng isang araw. Kahit papaano, take your time slowly, but surely. Diba? Hirap magpaka-stress ngayon, B. Diyos ko. Stress na nga yung pagbumukha mo. Stress pa yung buhay mo. Laking problema niyan. Diba? Kahit papaano, we'll take this time para clear ang ating mind, no? Lalo na ngayon, mahal-mahal ng gasolina. Diyos ko po, hindi ka pa niya mahal. O, sino na magmamahal sa'yo? Di sarili mo. Maya-maya, bibigyan kita ng ilang tips, para makaiwas or para mabawasan din yung pagbe-brain or pagpa-fog ng iyong brain. Diba? Kailangan natin yan. Sa panahon ngayon na kailangan natin kumita ng pera, kaya kailangan malinaw ang kautakan. Anyway, ako po'y magbabalik maya-maya lamang. Kaya relax ka muna dyan, hinga ng malalim, uminom ng malamig na tubig because it's so summery! Here's another feel-good music ngayong Feel Good Friday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yarn? Basic. Bien, nakita mo ba si Bel? Nakita ko kanina sa gym. Akala ko nga magkasama kayo. Nag-message sa akin Kaso sakto na busy ako. Mukhang niloko na naman ang boyfriend niya. Na naman? Kaya pala parang malalim ang iniisip niya kanina. Hanggang kailan ba siya magtitiis sa mokong na yun? Kung ako kay Bel, ikaw na lang jojowain ko. Sira, problemado na nga yung tao Kung ano-ano pa yung iniisip mo. Bakit? Totoo naman At least sa'yo, hindi siya talo. Matagal mo nang gusto si Bel, di ba? Kaya, bakit hindi na lang kayo?
tigilan mo na nga yan. Baka may makarinig pa sa'yo. Subukan mo nga siyang tawagan ngayon. Oh, teka. Ayan na pala si Bel eh. Bel, anong nangyari? Nasaan yung boyfriend mo? Yari talaga sa akin yun. Vince, wag na. Nakipag-break naman ako kay Jake. Nakita ko siyang may kasamang iba nung isang araw. Niloko na naman niya ako. Sabi ko naman sa'yo, wala ka mapapala sa Jake na yun. Ilang beses ka nang niloko nun. Oo nga, Bel. Kaya kung ako sa'yo, hahanap na lang ako ng iba. Katulad nitong si... Tama si Bien. Imbis na malungkot ka, magpa-facial ka na lang kaya. Samahan kita? Gusto mo? Broken na nga yung tao. Binibiro niyo pa. Kayo kaya ang maloko. Bien kasi puro kalokohan eh. Tara na nga, kumain na lang tayo. Hayaan mo na yung Jake na yun. Hindi siya kawalan. Dear love, ako si Vince. Lover boy daw, sabi ni Bien. Kaibigan kong alam lahat ng tungkol sa akin. Pati yung sikreto kong pagkagusto kay Bel. Bali si Bel, best friend ko siya. Maganda, mabait, matalino. Pero wala siyang idea na gusto ko siya. Kasi tuwing susubukan kong umamin, nandyan siya para ibalitang may boyfriend na siya. Laging ganun ang timing. Ewan ko. Siguro, tinadhana talaga kami para maging mag-best friends lang. Kaya, isinantabi ko na lang lahat. Hindi sa pagiging torpe pero kasi ayoko mawala yung samahan namin. Hindi ko kayang masira yun. Wala na sa akin kahit di niya malaman feelings ko para sa kanya. Okay na ako na magkaibigan lang kami. Para di rin komplikado. Mamahalin ko na lang siya ng patago. Ano bang i-reply ko dito kay Jake? Sabihin mo, tigilan ka na niya. Doon na lang siya sa pinalit niya sa'yo. Total, niloko ka na rin naman niya. Panindigan na niya. Ayokong makipagtalo. Hindi ko alam kung bakit kinakausap pa nga ako nito. Nakipaghiwalay na nga ako. Bakit kasi nire-replyan mo pa? Akin na nga. Ako nang kakausap. Tignan mo. I-reply mo na pala eh. May kasama pang babe. Nag-sorry kasi. Porkit nagsusorry, tatawagin mo ng babe. Pakarupok mo. Ano pang silbi nung paiyak-iyak mo sa amin ni Vian nung isang araw? Oh, kalma. Galit na galit naman tong best friend ko. Ito na fishball. Ano gagawin ko dyan? Peace offering. Dali. Say Tigilan mo nga ako, Bill. Grabe naman to, Kung makikipagbalikan ka lang din kay Jake, huwag ka nang umiyak sa amin ni Vian. Sayang lang laway namin kaka-advise sa'yo. Sorry na nga, ito na. Sige, hindi ko nare-replyan si Jake. Buti na nga lang, nandyan yung very supportive kong best friend na mahaba ang pasensya sa kaibigan niyang broken. Ewan ko sa'yo. Uy, Vian. Tutuloy daw ba si Bel ngayon? Hindi pa nagre-reply eh. Sabi niya kanina, titingnan pa raw niya. Ganun? Miss mo naman agad si Bel? Uy, hindi ah. Konti lang. Sus, konti. Mama mo, Blue. Dinay mo pa. Kitang-kita naman sa mukha mo, oo. Wala namang bago doon. Kating-kati ka na namang makasama si Bel. Alam mo naman na lagi ko siyang gusto kasama. So, kailan ka na aamin? Single na siya, oh. Panahon na siguro para magsabi ka na ng totoo. Hindi yung palagi mo na lang tinatago yung feelings mo kay Bel. Bahala ka. Pag naunahan ka na naman ng iba, ngagawa-gawa ka na naman dyan. Sa totoo lang, nahihirapan na rin ako itago kay Bel yung nararamdaman ko. Tingin ko nga, alam na niya eh. Dinidedma niya lang. Hindi naman manhid si Bel. Marupok, oo. Pero hindi na para tanungin ka pa niya tungkol dun. Siguro, ayaw niya ring masira ang pagkakaibigan niyo. Ay, di ko alam. Ganon din naman ako.
Natatakot mawala lahat ng pinagsamahan namin. Pero alam mo minsan, hindi ka dapat pinapangunahan ng takot. What if? Gusto ka rin pala niya. Hindi mo malalaman kung di mo susubukan. Sa tingin mo, gusto rin ako ni Belle? O ba? Ewan. Di naman akong nakakabasa ng isip, no? Sige, ganito. Sa susunod na magkita kami, aamin na ako sa kanya. Promise! Pakiramdam ko nung moment na yon, tama si Vien. Kahit nakakakaba, panahon na para umamin ako kay Belle. Oras na para isang tabi ko na yung takot ko. Oras na para unahin ko naman yung sinasabi ng puso ko. Kasi sa totoo lang, minsan na rin akong nangarap na ako naman yung magbigay ng bulaklak sa kanya. Na ako naman yung maging dahilan ng mga ngiti niya. At bilang lalaking may paninindigan, iniisip kong aminin ang lahat ng yun sa susunod naming pagkikita. Ano ba yun? Huy, Bel! Kanina ka pa aligagang-aligaga dyan, ha? May tinataguan ka ba? Wala naman. May hinihintay lang ako. Ha? Kumpleto naman tayo ngayon, ah. Sinong hinihintay mo? Tsaka sabi mo, hindi makakasama yung pinsan mo, di ba? Sabi niya kasi sa akin kanina, susunod daw siya. Ah, babae ba yung pinsan mo? Baka pwede mong ireto kay Vince. Kawawa naman kasi tong friend natin eh. Hindi makaamin sa crush niya. Crush? Ikaw, Vince, meron ka ng crush? Sino naman? Oh, ako nang dumiskarte para sa'yo ah. Itutuloy mo na lang. Kina. Oo, may crush ako. Pero tama, hindi pa ako umaamin sa kanya. Wow! Ang swerte naman pala ng crush mo. Ikaw hindi mo yan kinukwento sa akin. Nakakatampo ka. Sa totoo lang, Belle, matagal ko nang gustong sabihin sa ito pero nauunahan ako ng hiya. Ikaw yung... Wait, yung pinsan ko andyan na. Guys, Ha? Teka, pinsan? Eh si Jake yan ah. Anong ginagawa niya dito? guys, teka. Nahihiya kasi ako na i-judge nyo. Kaya sinabi kong pinsan ko yung susunod sa atin dito. So, nagkabalikan kayo? Oo. Pucha, Belle, binalikan mo pa talaga yan? Bahala ka! Mauna na ako. Vince! Vince! Uy! Teka lang! Wait lang, Vien! Ako na lang susunod kay Vince. Dito ka lang, ha? Vince! Vince, teka lang naman! Saan ka ba pupunta? Uwi na ako. Uy, sorry na. Kasi nagmakaawa si Jake eh. Tsaka sabi niya, magbabago na raw siya. Hindi na raw niya uulitin. Narinig ko na yan. Nakalimutan mo ata na ganyan-ganyan yung nangyari sa inyo ni Jake bago kanya niloko ulit. Eh bakit galit na galit ka? Hindi naman ikaw yung nasaktan ah. Pagod na ako. Pagod na ako maging sandalan mo sa tuwing lolokohin ka ng lalaking yon. Magbabalikan kayo, tapos lolokohin ka niya? Tapos ano? Sa akin ka na naman iiyak? Ikaw pagod ka na pala. Hindi sana hinayaan mo na lang ako. Bakit luha mo pa yung nasasayang? Yun ang habil eh. Matagal nang nasasayang yung luha ko para sa'yo. Nung nakilala mo si Jake, doon ko sinabi sa sarili ko na tama na. Pero hindi. Hindi ko kayang alisin. Ano? Ano bang pinagsasabi mo? Matagal na kitang gusto. Matagal ko nang niloloko yung sarili ko na hindi totoo yung nararamdaman ko para sa'yo. Bakit mo ngayon lang sinabi to sa akin? Hindi ko rin alam. Sa tuwing aamin ako sa'yo, doon mo naman pinapakilala yung manliligaw mo. Doon mo sinasabi na may boyfriend ka na. Kaya tumigil na akong subukan na sabihin sa'yo. Ano ba ang silbi, di ba? Kaya please lang, Bill. Hayaan mo na muna ako.
Gusto ko mapag-isa. Uwi na ako. Vince! Vince! Dear love, kahit na mahirap, kahit na masakit, mas pinili kong lumayo. Pinutol ko yung koneksyon na meron kami ni Bel. Hindi dahil napagkaitan ako ng pagmamahal, kundi dahil napagod akong humawak sa isang bagay na ako lang patuloy na bumubuo. Siguro, hindi talaga kami para sa isa't isa. Siguro, ito talagang nararapat. Aminin ko, nasaktan ako dahil hindi kami nagkatuluyan. Pero higit pa ron, nagalit ako. Dahil hinayaan ni Bel na paglaruan siya ni Jake. Dahil nanatili siya sa taong paulit-ulit siyang pinagmumukhang tanga. Mas pinili niya yung taong hindi siya pinahahalagahan. At sa tuwing nasisira siya, ako nagiging pansamantalang solusyon sa pagkawasak niya. Isang unan, isang sandalan. Pero sa huli,